Ngayon, medyo masela na ng konti. Ayaw na ng naiinitan. No? Kaya ngayon po, isa lang po sa mga number 1 product sa mga Pilipino ay sunblock. Base po dito yung gumagamit ng sunblock. Kaya ayaw ng naiinitan, ayaw na ng naliliwanagan. Pero ironically, ang health daw po ng tao ngayon ay humihina o naapektuhan kasi kulang sa sikat ng araw, lalo po yung mga kabataan. Yung mga kabataan daw po, kulang na sa sunshine. Kulang na sa liwanag. Ang gusto na lang, bato-bato sa langit, nagkukulong sa kwarto na lang. Nagse-cellphone. Pag nagpunta sa ibang lugar, ang tanong agad, may wifi po ba doon? Diba? Kesa sa ibang features. So dito po, yung sunshine ay isang positive na lugar. No? Ang sabi, from shadows to sunshine. Ayan. At ang liwanag na ito ay theology o konsepto ng Biblia. The theology of light and darkness. Ang light ay laging pinifeature po sa banal na kasulatan bilang presence ng Lord. Sa simula pa lang, nung likhain ng Diyos ang daigdig, ang sabi po yung tubig ay malayang gumagalaw at walang kaayusan. Ngunit, ang sabi mo, let there be light. Ito ba? That is the theology of light and darkness. Nagsimula ang paglikha, nagsimula ang buhay mula sa kadiliman patungo po sa kaliwanagan. At dito natin makikita yung sinasabi natin the light of Christ. Okay? The light of Christ. Ayan. Ano ang definition ng light of Christ? Ayan, tingnan natin. The light of Christ is not something we look at. It is something we follow. Amen ba yan? Amen. Yung araw po, useful yan. Pero kapag tinitigan mo yan, sakit yata sa mata yan. Tama? Yung liwanag, kapag tinitigan mo, lalabo talaga yung mata mo. Kaya yung mga bata ngayon talaga, kumakapal din yung salamin, maagang nagsasalamin. According din sa survey yan. Ang health ng bata, kulang sa sunshine, overexposed sa gadget, lumalabo ang mata. So marami po ngayon, kaya kung magbi-business tayo, magtatayo tayo ng business, either pagawaan ng salamin, para kumita tayo, lahat nga daw po ng negative pwede magkakitaan sa totoo lang. Kaya yung mga sunblock, yung mga wifi, alam niyo po ba yung mga pinakamayamang tao sa buong mundo ay lahat yan ay kaugnayan sa information technology. Po, yung may-ari ng Google ba? Kuya Fred? Google, Facebook, lahat yan, mga billionaires lahat yan, lahat ng AI na yan. Bakit po? Kasi yung technology talaga, at ang nakakatakot pang susunod po sa AI ngayon ay robotics. Abangan nyo na po yung mga lalabas na mga robot ngayon. Opo. Baka mamaya magsisimba na lang sa atin mga robot na lang. Papadala ko na lang yung robot ko, siya na lang yung makikinig. Pwede ba yung gano'n? Representative ko yung robot ko, yung avatar ko na lang. Pag gano'n na lang, yung robot na din yung magsasermon sa iyo. Paghandaan po natin yung mga ganong bagay. Sa totoo lang po, ang technology po ngayon, lalo po, 2025, taon ng AI, 2026, 1 year, 2 years from now, robotics. Opo. At super AI. Hindi na nga AI, no? May ibang term na silang gagamitin.
Anyway, something we look at, it is something we follow. Hindi lang sapat na tumitig ka sa liwanag, kailangan alam mo sundan kung sa ito darating. Okay? So, 3 puntos lang, mabilis lang po tayo, and then testimony time. Number 1, one Savior. Again, hindi nababago ng AI yan, hindi nababago ng technology yan, but the source of our life is our Savior. Amen? Iisa ang ating tagapagligtas. At yan ay pinapatunayan ng Biblia, pinapatotoo ng Biblia. Isaiah verse 9, verse 1, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimigati. Noong mga nakarang araw, inilagay niya sa kahiyan ang lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali. Next po, ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, dadaanan papunta sa dawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Ang sabi ko yung lugar na yan, yung Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Nung sinulat po ni Isaiah siyang chapter 9, ito pong Zebulun at Naphtali ay war-torn areas. Mga lugar na sinira ng digmaan ng Assyria at ng Israel. So dito po nakikita natin na itong Isaiah chapter 9, sinulat ito sa panahon na ang kawawa na lugar ay ang Zebulun at ang Naphtali. Na ito po ay nag-e-extend din sa lugar po, ng tinatawag na Galilee. Kaya ito po nung time na yon, kung titignan po yung mga lugar na ito, war-torn area to. Ibig sabihin, puno ng kaguluhan, puno po ng wasak na mga bahay, kabayanan, walang dangan, wala pong anumang may pagmamalaking itsura.